Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Chainlink kung saan ay mukhang aakyatin daw po niya ang presyong $20 dahil po sa ang kanyang funding rate ay yan, nagpalit po sa side na pagiging bullish. Kaya ayan, maganda po ito para sa mga nag-hold ng Chainlink or Link. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi po rito ay Chainlink has been among the best performing crypto asset in recent weeks with several indicators pointing to further gains. Kaya ayan, nitong mga nakalipas lamang na ilang linggo ay isa po si Chainlink na best performing crypto asset or maganda po yung kanyang ipinakita na paggalaw sa presyo sapagkat marami po ang kumita rito sa kanyang naging price action. At maliban po dito ay marami pa siyang mga indicators na ito ay magpapatuloy lamang na magbibigay ng gain sa hinaharap. Kaya ayan, sabi nga rito ay posibleng umakyat pa sa presyong $20. At ayan, Chainlink has had an impressive run since the start of the year, more than doubling its value. In the hours leading up to press time, the crypto asset also hit a new milestone, setting a new yearly high of $17. Kaya ayan, ito po yung pinakamataas na naabot niyang presyo yan sa taon in a yearly. Ayan, yearly chart po nito. Ayan, $17. Link's current price is the highest that the cryptocurrency has traded since April 2022. Yet there could be more in the pipeline for Link investors with a strong support level and several indicators pointing to sustained demand for the asset. Kaya ayan, sabi po rito ay may mga indicators na mukhang magpapatuloy pa rin po ang pag-angat sa presyo ng ni Chainlink or Link dahil sa nakikita po rito sa mga indicators na may sustained or patuloy lamang po na tumataas yung demand dito kay Link. Yan, at kung pag tumataas yung demand ay syempre yan po yung hahatak para tumaas ang presyo ni Link. Multiple indicators favor Link push to $20. Kaya ayan, may mga ilang multiple indicators daw. Ilang mga indicators dito ang pabor or nagpapakita ng signal na si Link ay magagawa niyang akyatin ang presyong $20. Beyond the bullish momentum, several other indicators line up in Link's favor. First, Chainlink recently confirmed that its newly launched version 0.2 community staking pool was oversubscribed with 40.8 million Link, approximately $694 million lakh. Kaya yan, ganyan po katindi yung kanilang bagong nailabas na version 0.2 ng kanilang staking pool. Yan, sabi po rito ay overly subscribed. Yan, nasobrahan daw yung mga nag-stake dito. Kaya yan na po, ganyan na po kalaki yung Link na naka-stake dito. Nasa 40.8 million na Link tokens. Nagkakalaga po yan ng $694 million. This reality indicates sustained interest in Link ahead of the launch of general access to version 0.2 staking on December 11. As Link holders gear up for the key event, the price of Link may rise even more. Kaya yan, mukhang tataas pa ito dahil sa yan nga, paparating na event na naman. A second favorable indicator for Link price is a positive funding rate on trading venues. Notably, funding rates on the Binance platform from the Link USDT perpetual futures recently flipped positive with a 0.0658%. Yan, ito po yung funding rates. Kaya kung pag positive, yan, yung mga naka-long ay yan, magbabayad po sa mga naka-short. Tapos yung mga naka-short naman ay yan ang parang magbabayad po sa mga ayan, ganyan po yata. Medyo nalilito po ako sa mga sa funding rates kasi na ito. Yan, pero i-check niyo na lamang po kasi hindi po ako nakakasiguro. Pero parang ganyan po yan yung funding rates na ito. At yan, kung pag nag-positive po kasi yung funding rates na ito ay parang bullish signal na rin po ito. Kaya ayan,
nag-positive ang funding rates dito kay Binance, kaya Link USDT, kaya isa na rin po itong nakikita na parang bullish momentum para kay Link. A positive funding rate means traders with longs pay short holders. Ayan na nga po pala. Nandito po pala yung paliwanag. Yung mga naka-long ay babayaran po nila yung mga naka-short holders. Yan. Tapos yung mga naka-short naman, ayan, sila po yung yan, magbabayad ng long kung pag naka-negative yung funding rate. Yan, to keep their positions open in an anticipation of an uptrend. This trend suggests that traders are willing to pay interest to ensure they do not miss out on any potential Link increase. Meanwhile, open interest on the asset also increased by 28% over the period, with most traders, over 65%, holding long positions at the time of writing. Overall, trading sentiment on Link and other broader crypto markets remains bullish, paving the way for further gains for Link. Kaya yan. Ayun po rito ay maganda po yung mga bullish sentiments na nakikita nila rito kay Link. Kaya dahil po sa mga magagandang bullish sentiments na ito, mga indicators, multiple indicators, yan, fundamentals, ay ayan, mukhang magtutuloy lamang po sa pag-angat ang presyo ni Link dito sa hinaharap, at posible po niyang akyatin ang presyong $20. Kaya ayan po para sa mga nag-hold ng Link dito. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.